Sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang pinipilan ng WBL. Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito sa Maynila at sa buong bansa. Kami po sa ngalan ng lungsod ng Maynila at ako personal na rin ay bumabati kay Mr. Jerry Yap at Percy Lapid. Kung dalawang taong ito ay mga broadcaster, journalist na naninindigan sa katotohanan. Ayaw po nila ng mga kalokohan. Kaya makinig po kayo dito sa programa ito. Ang pangalan ay Katapat, na sila ang katapat natin sa ipagtatanggol ang ating mga karapatan at isisiwalat o i-expose yung pagmamalabis, pang-aapi ng mga nanunungkulan sa pamahalaan sa mga pangkaraniwang mamamayan. Sila po ang magtatanggol sa atin, didepensa sa atin. Kaya pakinggan po ninyo ang kanilang programa dito sa Radio DWBL magmula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pakinggan po ninyo at masisiyahan kayo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahana mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tingnan mo kako yung si Percy, magaling talaga. Dahil talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sa'yo, more power. Keep it up. Mga may init at napapanahong issue, bubusisiin, hahalukain at pupulsuhan nina Jerry Yap at Percy Lap sa programang Katapat. Matatalinong pananaw, matatalim na opinyon at komentaryo nina Jerry Yap at Percy Lap. Ang mga pinagkakatiwalaang mamamayag ngayon sa dyaryo at sa radyo. Katapat. Sa bawat issue, si Ka Jerry at si Ka Percy ang inyong katapat. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong palatuntunang Katapat. Kasama po ang buong tropa. Una pong babati sa inyo si Rose Novenario, isa pong reporter, veteran writer. Ngayon po ay nagko-cover sa Malacanang para po sa pahayagang Hataw. Maulang Martes po ng gabi sa lahat ng suki ng Katapat. Ito po si Rose Novenario. At siyempre po, si Peter Calasta. Magandang gabi mga kaibigan. Bagamat umuulan, narito po kami. Si Atong Ma. Magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig dito sa Katapat ni Ka Jerry at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mabuhay po kayo. Siyempre po, kasama natin ang pambansang tagapangulo ng alab ng mamamahayag at dati pong past president ng National Press Club nung ito po'y maayos pa. Si Ka Jerry Yap. Magandang gabi. Tamang sinabi ni Rosa at Peter, maulan. Ito yung matagal na inintay natin na umulan. Kaya tsak maraming mamamasa ngayong gabi. Ano? Maraming mababasa. Oo. Dahil umulan eh. Ano ba ho ng... Maraming lamig eh. ano mong binabasa pagka umulan? Ano na nababasa? Ulo. Hindi. Yung tuyo. Yung nababasa mo. Iba iniisip ko ulo eh. Bueno, mga kaibigan, dami ho nating pag-uusapan. Siyempre, bukas Independence Day, di ba? Pag-usapan muna natin. Totoo bang Malaya na tayo. Ilang taon na ba? 115. 115. Na taon na raw nating kalayaan. Totoo ba mga kaibigan na tayo naging malaya na pagkatapos ng
115 taon. Saan tayo malaya? Ayun na nga eh, sa kahirapan. Depende yun. Di ba? Malaya yata yung Nakita mo, magmamawa. kasunod, di ba, kanina mayroong pinalabas at alam ko may story sa Malacanang na noon. 3 milyon na. Di ba? Ang walang trabaho. 3.05 yung unemployed out of 40.5 na workforce. Alam mo, Hindi, yung salitang pagkalayaan, nung una tayong lumaya, yun ay pinaglaban ng mga bayani, di ba? Oo. Na nagumpisa yan kila Dr. Jose Rizal, kila Bonifacio, talagang para lumaya tayo sa kuko Ha? dayuhan. ng mga lumulupig sa atin nun, di ba? Oo, Lumupig sa atin, mga kumubkob sa atin eh. Daan-daang Oo. taon. Pagkatapos nun kung buhay lang sila Jose Rizal ngayon, yung mga nagtaguyod para sa kalayaan natin, yung mga lumaban, yung mga nagtaya, at para sa kalayaan ng bansang Pilipinas at ng mamamayan. Ano kaya sasabihin nila ngayon? Sabi, no, anak no, yun. Ayan, di ba? Ito ba pinaglaban namin? Di ba? Oo, mapapabura yun. Palagay ko, kikisay-kisay sila. Dr. Jose Rizal sa kwan eh. Alam mo kasi Sa libingan nila eh, di ba? wala kasi swerte ang bansa natin. Ilan daan taon tayong sinakop ng Kastila. Amerikano. Sumunod Amerikano, ni walang yarin tayo. Di ba? Kaya talagang... Ginahasa. Oo. Kaya wala tayong... Hindi, ang masakit nun, nung bang mga panahon na yun eh, ano ba ang nilalabanan nilang pang-aapi, panggigipit? Ano ba? Yun tayo talagang inaalitin. At saka, Pagsikil. oo, Ganun din naman ngayon ah. Oo. Di ba? Pinasikil tayo ngayon. At ang masama ngayon, puro taksil sa bayan, yung mga dating nung panahon ng Hapon, may mga makapili, di ba? Oo. Yan ngayon ang mga namamayagpag. Hindi lang taksil, mga magnanakaw. Oo, tsaka sinira nitong mga ito. Ang darambong. Ito ang mga sumisira dun sa ginawang... Yung ating mga bayani. Oo, Ano yan? di ba? Pakikipaglaba, yung mga itinanim nila, di ba? Oo. Ito, sinisira na ng mga Pilipino. Di ba? Sabi ko nga, kung si Andres Bonifacio buhay, pinagtataga ito mga ito. Hindi lang yun. Hanggang Kung buhay si Bonifacio, kakandidato yan, talo pa yan eh. Matatalo pa yan. Kasi ayaw nila ng ganyan, lalo yung mga oligarchs na yun. Bakit? Mahihinto eh. Mahihinto ang pagsasamantala nila eh. Di ba? Patakbuhin mo sa party si Andres Bonifacio, talo rin. Siyempre. Mahirap eh. Pahinga ka ng 5 milyon. Tama pala eh. Lahat kayo puro mayaman eh. Yung upo sa party list, Hindi po. lahat mayaman eh. Isa lang eh. At saka itakukulong yan. Subversibo. Si Andres Bonifacio, nakakulong na ngayon yan. Kung buhay ngayon yan. Tsaka ang apple dyan, bitay. Di ba? Tatago pa siya ibang bansa yan. Yan pa ang, hindi, wala kang pamasahe. Yan nga ang lalabas na ngayon, taksil sa bayan pa eh. Di ba? Kaya tikulong nila yan. Kung buhay ngayon yan, tatagain niya si ano. Sino? Huwag natin banggitin. Tatagin yan. Buhay si Rizal, sa palagay niyo ba iiduluhin pa yan ng mga Pilipino? Itatanghal pa bang bayani yan? Ba palaban na yan? Di ba? Kaya nagpapagulo sa bansa natin, sasabihin ito. Sa atin yan. Ano yan, magiging modelo yan ng private school. Kasi aral ng aral, gusto ng mga may-aral ng private school yung mga pala-aral. Hindi. Ayaw nga ngayon, ayaw nga nilang tumalino tao. Ayaw nila eh. Kala ko nga tapos yung panahon Ang karunungan, para sa mayayaman lang yan, yun ang gusto nila mangyari, di ba? Nung panahon ng Kastila, ganun. Di ba Ayaw ganun nila lang matuto Pilipino hanggang dito lang kayo, ito lang tuturo sa ganun ang nangyari kay Rizal eh, kaya busit sa kanya mga... ang ginawa ni Rizal, ng basa, nag-aral. Ang medyo kaibahan lang, nung panahon ng Kastila, yung magsalita, hindi masyadong sikil eh. Sige. Ngayon, malaya tayo magnanawa.
Pero, hindi ka papapansin. Makakapal ang mukha. Kakasuhan ka pa. Didemanda ka naman. Didemanda ka mo. Mamantaan ka pa. Oo, katulad ni Erap, di ba? Matatanggal ka pala, sabi ni Ray Bagaching. Di ba? Sila nagsabi niyan eh. O di ba yung ano tawag dito, si Plaridel, si Marcelo H. Del Pilar, mga kaibigan, alam mo ba kung paano namatay yun? Sa TV. Sa gutom. Bakit? Ha? Bakit? Eh, walang kwarto eh. Sa spray niya, namumulot. Namumulot lang ng upos na sigarilyo yun eh. Para makatag sigarilyo. Mga kaibigan. Kawawa. Di ba yun ang dinadakila ng media? Yan daw ang ama ng journalism dito sa Pilipinas. Sabi nga, sino yun? Hayop kayo. Lahat ng pinaglaban ng mga binanggit natin tao na yan, kabaliktaran yung ginawa nila eh. Lahat ng simulay na ipinaglaban ng mga yun, kabaliktaran nun ang pinaggagawa ngayon. Tama. Kaya yan si Plaridel, kung yan, buhay ngayon. Mamamatay din yan sa TV. Yun din ang ikamamatay niya. Kaya lang sa loob ng city jail. Makakapasok pa. Makukulong nila yan eh. Live news eh. Live bill eh. Diba? Babanatan sila sa dyaryo eh. O ngayon ba, pupunta sa press club yan? Ha? Si Plaridel? Diba eh? Tatawagin nga usyaw. Makaya pang sabi niya. Pag pumunta ng National Press Club, sabi, how siya palabasin niyo? May TV yan eh. Di ba nakita mo yung namatay? Namatay na ba yun? Sinulungan ko pa yung mga ospital eh. Si Irinco, si Willie Irinco. Parang si Plaridel yung si Willie Irinco. Palakad-lakad sa alapang ko kung saan ako nakikita namumulot ng plastic, kung ano-ano. Kahit nakasakay ako sa jeep, paparahin ko yung jeep eh. Tatawagin ko siya eh. Abutan ko kahit na papano lang, baka hindi pa kumakain, di ba? Naglalakad lang yun sa karsada. Pag pumunta sa press club, akala mo, sumasakay. Di ba? Pero TV rin ang sakit nun, tsaka walang pera yun. Kanina lang. Magaling na sumulat nung araw yun sa Star. Sa Star nung araw yun eh. Kanina na, bago ako umalis ng press club, andun na naman yung yung babae na nagkaroon naman gano'n. Kami, Yung dating writer ng Inquirer at di ba? Andun na naman. Ay, Nagkaroon na saya. Kaya sabi ko sa'yo, kung nabuhay ngayon, sila Plaridel na yan, nakakulong yan. Samantalang yan ang lumaban sa kalayaan natin. Tama. Alam mo, sa bawat panahon, kailangan mayroong mga Plaridel, mayroong mga Bonifacio. Hindi natin dapat sinisikil yung ganyan mga klase ng tao, hindi natin dapat dinigipit siya. Dahil yan na magtatanggol sa mamamayan eh. Hindi ba? Katulad nung mga kabataan na nagrarally sa harap ng US Embassy o kaya kung saan-saan, di ba? Ay, hindi natin mapipigil yan at hindi natin dapat pigilin yan. Di ba? Tama. Sapagkat mabuti nga may nakikipaglaban eh. Di ba? Kahit na patuloy tayong pinagsasamantalahan ng mga walang hiyang oligarchs dito sa Pilipinas. Diba? Pumunta ka sa isang mall. Sa mall, pumunta ka. Bilangin mo, ilan ang kumokontrol ng Pilipinas? Doon lang makikita mo na sa mall eh. Pupunta ka sa restaurant, bibili ka ng pagkain, bibili ka ng inumin. Sino may-ari lahat nun? Bilangin mo kung ilang may-ari na. Ilang tao lang ang may-ari nun? Ito lang na tao po control sa ekonomiya. Ang pupunta doon, pag sumweldo yung isang laborer, pupunta na ron kasama na pamilya. Makatikin man lang kahit Jollibee, di ba? Kahit pasyo lang ang pamilya. Sino may-ari niyan? Ilang tao lang yan ang nakikinabang dito sa Pilipinas. Yung kaibigan ko sa Hong Kong, ang sabi nga bakit sa inyo sa Pilipinas, ilan lang ang milyonaryo, ilan lang ang bilyonaryo? Bakit sa amin sa Hong Kong, sa China, ang daming milyonaryo, huwag din bilyonaryo, ang dami. Dahil ang negosyo sa inyo, monopolyado. May nakikinabang ilan-ilang tao. Kung sinabi mong sa real estate o
sa negosyo ng pagkain, o sa negosyo ng lahat. Kontrolado, kaya ando lang umiikot. Magtataka ka, isipin mo, naglagay ng reclamation, di ba? Tinayo ni Marcos yan eh, nag-umpisa pa yan. Ang pinag-umpisaan yan talaga, si Stonehill. Di ba? Ng reclamation. Tinuloy ni Marcos yan, yung mga Yan gawa. na center eh. Isipin mo. Di ka ba nagtataka? Nagtatayuan ngayon dyan. Sino nagtatayo? Sila pa rin. Sino nagtatayo? Matayuan. Hindi, puro sila Henry C. Yan lang, ilan lang sila na pwedeng magtayo dyan. Kung di kami ari ng San Miguel, hindi ka pwede yan. Bakit tayo, hindi tayo bigyan ng pagkakataon, no? Kami, paano ba kami makakasali dyan? Para naman ika nga, kami rin pwedeng magsimula ng negosyo namin. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon eh. Ano parang gagawin mo sila? Ano ba parang ginawa nila? Bakit napasa kamay nila yung MOA? Ba't sila nakapagtayo ng napakalaking mall doon? Bakit nagkaroon ng lupa dyan sila Ramon Revilla? At kung sino-sino mga Hinduropot, di ba? Eh bakit tayo hindi pwede? Eh paano? Ini-exclusive nila yung opportunity para sa malalaking tao. At hindi binibigay yung pagkakataon sa mga katulad natin na pwede rin naman naghahangad din tayo na magkaroon ng magandang kapalaran para sa pamilya natin. Gusto rin natin magnegosyo, pero ano ninegosyohin mo na hindi kontrolado ng mga oligarch? Kartel eh. Di ba? Na sila na lang ay yayaman. Isipin mo, ang media na lang, kontrolado eh. Diba, sino mga may-ari niyan? Eh di yung mga matatandang oligarchs din dito. Yun din ang mga may-ari. Saka yung mga bagong dami. Sa sistema nga ngayon, nawawala competition. Kamukha nung may-ari ng Jollibee, binili niyang kung ano, yung choco. Sinalsal. Binili ang ano. Hindi kasi, kaya ako nasabi. Inasal. Meron kasi yung mga pinupuan sa manok. Diba? Sa manok, Ibig sabihin, meron din yung piningir na manok. Ibang klaseng luto yun eh, di ba? Kung ikaw, kung kompetensyahin mo siya, bibiling ka niya. O di, monopolize niya na. Dapat ipagbawa. Merong batas na yung isinusulong, ibabawal yan. Wala natulog sa hanggang kailan lang yun, wala lang yun. Umpisa lang yun. Ganyan klase ng negosyo. Umpisa lang yun, yung political dynasty niya, hindi matapos-tapos yun. Walang mag-uumpisa yan eh. Sa tayo lumayo eh. Yung FOI din na freedom of Ayan. Basta ang batas, makaka-apekto sa sindikato ng mga oligarchs. Merong batas na merong batas na unfair competition. Ito wala talagang inaalis na competition. Hindi ba? Lalong masama yan. Kaya may batas dyan na may bill na ganyan sa Kongreso. Wala, natulog na. Nako. Wala talaga. Ito ba ang pagdiriwang mo pa ba kalayaan pagka ganyan? Pag ikaw ay mahirap, hindi na. Hindi na ba kayo nahiya? Alam mo ba? Wala kayong karapatan magdiwang yan eh. Hindi, sa ibang bansa, pag freedom ha, naku, talagang nagsasiyata sa American. Pag July 4, 4th of July, di ba? Dito, Daig tanong ng bagong taon. Oo. Di ba? Pagka Independence Day sa ibang bansa, gano'n. Katambahay doon na may mga bandera nila. Katambahay sa Amerika. Nagmahal na mahal nila bansa Nung nila. araw, nung bata-bata pa, bansa natin, gano'n. Hindi, wala na eh, wala. Kukunti na nagmamahal sa bayan natin. Wala. Yun na sinabi mo. Puro pansarili na lahat. Wala na. Di ba? Oo. Pansarili na lahat. Nagsasabi mga bayan. Pumasok to sila yung dynasty. Nakabusa pala. Hindi makakaya. Mga peke. Tsaka yung mga dating mga kaliwa. Akala mo kung sino mga makadayan. Nung nabigyan ng pagkakataon, Ayan. mas malakas pang magnakaw eh. Di ba? Naalala ko si bagay kaibigan ko na si Tayag, di ba? Tayag. Di ba kung Tayag. bumiro si Nico? Payag na Mamaya, kasama na ni Ka Roger Orienta, magkakasama na kami. Ay, di pera. Hindi mo sabihin, kurat kayo. Kurat kami sa araw eh.
Gutom na gutom. Sila Kenya yung issue doon sa City Jail. Tama si Florante. Eh, kasama naman niya doon, buong pamilya niya, nakabuntot na sa kanya kagad. Baka hinahatid na Si Jackie, tsaka si Jude. Sabi nga ng mga tao, tsak yan, pag nasa City Hall, di buong pamilya, doon sila sa opisina. Diba? Akin to. Ito na lang eh. May kausap akong konsyal kanina eh. Hindi ko na mabanggit yung pangalan eh. Kinausap na raw siya ni Dennis Alcoreza. At sabi ni Alcoreza, siya mamala sa mga committee. Kaya ikaw, sabi mo na kagad kung ano gusto mong committee. Kung hindi, baga yung medyo mahinang-hinang committee may bigay ko sa iyo. Siya na pinamahala ng ninong niya. Alam mo yung ginagawang ng UAM? Pwede siyang kasuhan dyan. Sa station of authority. Kung wala pa siyang authority. Ang authority niya, nasa June 30 pa. Tanghali. June 30 ng tanghali. 12 noon. 12 noon. Doon nag-uumpisa ang ano. Sa ngayon, wala pa siyang authority, hindi pa siya mayor. Sabi nga nung konsyal na kausap ko kanina, ay itong kanilang worry, yung pinag-alala nila, share up kaya't magising tuwing flag racing dyan sa Manila City Hall. Hindi, siyempre, may hangover. Ganyan, nung sa flag racing dyan, alas 7, di ba, tuwing Lunes. Eh, siguro sa unang Lunes, maaga, pangalawang Lunes, maaga, pangatlong Lunes, ikaw na muna, isko. Patron. Ang mabigat niya, baka si Judong papuntay niya. Dahil walang Sa maitsura. Tinanong ko nga itong kausap ko sandali. Tsaka si Jude, gising niya kahit na gabi. Kaya ko rin na naman, tinanong ko itong konsyal, ano bang araw ang session ng konseho? Martes at Webes. Okay. Sabi niya, sa totoo lang, Jerry, dati umaga kami. Ito mga kasamang konsyal ko, lalo na yung grupo nila Isko Moreno, ginawang hapon dahil hindi sila nagigising na maaga. Yan pala style nila. Kaya napunta ng hapon yan. Ginaya mga congressman. Hindi sila magising na maaga. Pwede ba yun? Dapat umaga. Pwede rin, pero dapat talaga sa umaga. Oo. Kaya wala masyado nagagawa kasi half day lang. Diyan, kailangan pala matinig ka pag konsyal ka. Titignan mo doon sa computer mo kung ano agenda. Dahil pag nalingat ka dyan, biglang yung majority, yung grupo nila Isko, magpapasa ng ano yan. Ng ordinasyon na wala doon sa agenda. Gusto nila yan. Kaya kailangan makikiramdam ka rin ng Sila lang, mag-uusap muna sa labas. Mag-uusap muna sila sa labas. Biglang babasahin lang yan ha. For the approval of the ano, pak. Ito pagsasabuhan tayo na natin. Sa computer, sabi nyo, wala sa agenda yun. Wala ka na. Kailangan Oo, kailangan matinig ka pala dyan sa grupo nila Isko. kaya pala yung ano, tactic, yung smash. Kasi merong, alam mo ba kung nung pinag-usapan namin ito po Senator, yung sabi niyan, yung kabilang distrito ng mga konsyal, nag-meeting para ako ikasuhan daw, hindi ba? Diba? Pipima sila lahat doon sa demanda. Pero doon sa akin na isulat nga na merong akong natanggap na informasyon na merong kung di o mano nagbigay doon sa sekta na reliyon na sumupota sa kanila. Kaya sabi ko naman, sabi nung iba raw ko siya, yung dalawa, nag-refer sa abogado nila. Sabi nung abogado nila, hindi naman nilagay pangalan nyo eh. Paano natin didimanda? Yan. Talaga naghahanap ng paraan. Yung walang yan, para mag-digit, yung dalawang kosyal, yun na masigasig, may demanda ako. Sabi ko, sanay na ako sa demanda. Diba? Sabi ko, sanay na ako sa demanda. Sabi ko, dapat hindi kayo magdemanda sa akin. Kita mo, baliwala pa yung mga sinusulat na yan. Sabi ko sa'yo, kung sila Plaridel ang buhay ngayon, nakakulong na yan. Pagtutulungan eh. Diba? Dahil panganib sila sa pagnanakaw, sa kawalangyaan, di ba? Magiging panganib ka. Pag panganib ka, pagka panganib ka sa kawalangyaan, yun ang gagawin sa iyo. Yan. Di ba? Tama. Gano'n naman talaga. Yan, libel lang na yan. Ano ba yan? Di ba? Ibig sabihin yan. Kaya nga nilalakad natin nung araw pa, di ba? Madi-criminalize yan. Mabuti, nagkaroon tayo ng isang Chief Justice na meron siya isang nagawang malaking bagay sa kapakanan ng mga mamamayan. At ito sa panahon namin sa National Press Club, nagawa ito. Ang unang sumulat nito si Roy.
Yung presidente siya, doon sa dating Chief Justice na yun. Alam mo ba na yun, yung si Chief Justice, Renato Puno. Dahil nga dyan sa, yung decriminalization ng libel, ibig sabihin, gawin na lamang civic imbes na kriminal. Ang tagal ng, ang daming pumapapel. Na ako nga, maging sponsor. Si Jingo, sponsor din eh. Yabang. Yung pala, katatanggal ka sa radyo eh. Hindi ka, akala mo mga nagtatagulit ng kalayaan, yung pala, talagang mga mapagpanggap eh. Ano ginawa ni Renato Puno dahil walang totoo sa sinasabi ng mga tao? Naglabas siya ng circular sa lahat ng mga huwes na itong kaso libelo, hindi ka na kailangan na makulong. Kung ikaw ay makonvict, diba? Instead of imprisonment, ay penalty na lang, magmumulta ka. At ang una na kinabang dyan, yung magkapatid na Tulpo, si Rafi at si Erwin. So dahil sa National Press Club, noong panahon namin yun, si Christopher Min. Siya ang unang nakinabang si Crispy Takla. Crispy Takla. Siya ang unang nakinabang dyan. Si Crispy Ipot. Si Roy Mabasa, ang Pangulo ng National Press Club, inihain namin yan. Ang gumawa pa ng draft niya na sulat, si Tony Cosing, si Pilar. Yun ang malaking bagay, yung ano na yan. Yung circular na yun. Na pinalabas ng Supreme Court. Effective pa ba ngayon? Alam mo ba, na dahil dyan, pag nakumbi ka ngayon ng libel, wala ka ng kulong. Wala nang kulong. Kaya lang, inuutosan ng Supreme Court ang lahat ng husgado na kapag ka ang isang mamamahayag ay nakumbik sa kaso libel, huwag papatawa ng parusang kulong. Penalty. Pagbabayarin na lamang ng multa. Yung multa, napakababa. ayun din, doon Kaya yung kakayahan. Kung nanalo ka rin sa pagkakapagay. Pag sinabing 1 milyon ang multa mo, Pagkakakuan. saan kaya mo nabayaran? Buwan-buwan, 20 mil o 50 milyon. Bali, wala na rin eh. Hindi yung multa, hindi mo na Makukuha mo. Iba naman yung sinasabi mo, pag ikaw, kasi hindi ka nakumbik ka na eh. Ang sinasabi ka. Kung guilty ka na, doon, wala ka nang dapat ikabala na ikaw mabibilanggo pa. Kaya ang ginawa, Ilalis ka sa radyo. paalisin ka na lang sa radyo. Kaya ka naman mag-aksaya pa mag-demanda sa'yo, di ka rin Hindi pala. ka radyo, hindi ba? Paalis ko lang. Alam mo, Peter, kaya nga nung pinasal nila yung cyber Mas maganda pa yung demanda eh. talagang kinonta ko yun. Dahil kung yun natuloy, ito mawawalan ng ano to, ng visa. Kasi wala na ito. Ay, yun na nga eh. Dahil Diba? ako kitulong dun eh. Para mo tinakademic. Ngayon, tama yung sinabi ni President si Jinggoy, pag naimbitahan sa mga action ng mga media organization, kung magsalita, talaga Alam mo, baka media. Ako nagpahin ng decriminalization law, yung FOIB, sinusugan ko, pero pinalis sa Pinakiusap. Sabi naman ng Jinggoy, pakiusap na may pension. naglalapang po mga taga-media. Wag lang si Percy. Sabi ako kay Jack, away ko yan. Sabi niya. Kaya yung mga tao yan mapanikid eh. Diba? Uy, minakausap pa pala ako ha, kasi kanina, kinumpirma. Ito walang yan kay Bagatsing. Kung di ba naman isang tarantado talaga to, siya pa naman malita. Doon sa City Hall. Na naglagay daw sila, nag-vote buying si Erap. Wala sila nga. Ay kaya nga kami gumastos ng malaki para siguraduhin yung panalo eh. Nagyayabang. Nagyayabang. Kasi walang puhunan eh. Yan ang mga taong walang puhunan. Puro kayabangan ang sinasabi. Pinasok ko na isang opisina doon sa City Hall. Nagulog ko mga nakita nyo laki ng
binitawan yung kwarta namin dyan para manalo si Era. Namin, ha? Oo. Akala mo, may nanggaling sa kapunta dyan. Nangihingi ka lang. Nangihingi lang naman siya. Hindi naman niya ginastos Oo. Nakitiamoy na lang. So kaya, isip ko, abogado, dati ka anak ng alkalde. Napakababa ng pagkatao mo. Nangingi ka lang ng pera. Naku. Kahit si Mayor Lim, nangingi lang ng pera yun. Oo. Dati, oo. Di lalo dyan, di ba? Hindi naabutan. Sisiraan. Oo, galit na. At saka hindi pa yun. Habang kasama mo yan, ang trabaho, pababanatan sa media. Kaya mag-ingat na kayo, ay Gutierrez. Nakakaawa. Pag kami bumaba na sa inyo, maliban sa amin, yan ang nagpapabira. Yan nasa likod. Para siya lumabas na, ito, binabanatan kayo. Ako ang reglo rito. Yan. Magaling ba? Ito ang kwarta. Sige, ayusin mo. Kunyari, ayusin mo. Ibubulsan niya yun. Bubukulan niya yung yung sinasabi niya nga ayusin niya. Walang matatanggap yun. Trader yan eh. Di ba sabi ko sa iyo sa Singapore, dalawa lang ang kasabihan ng Chinese doon sa Singapore. Kasi sa Singapore, dalawa lang ang tao eh. Kundi Bombay, Chinese. Ha? Dalawa lang yan. Ang kasabihan na ng Chinese doon, kapag anya sabay mong nasa lubong ang cobra at saka yung Bombay, una mong patayin yung Bombay. Kasi mas mapanganib yan kaysa sa cobra. Ayan. Isang kamandag yan. Ay, di ba Bombay yan? Diba? Si Ray Bagaching, di ba? Kupal yan eh, wala yan. Mga kaibigan. Dahil ko pa nga, sabi ko sa'yo eh. Siya nag-file ng kaso eh, sa ombudsman eh. Hindi naman ako abogado ha. No, nag-file siya ng kaso laban sa mga city official sa bentahan ng Century Park. Na-dismiss eh. Nabaliwala yung kasong pinay niya kasi above board lahat, di ba? Eh ako, nag-file ng kaso nung araw. Laban sa isang dating judge, ngayon senador. Ha? Si Miriam Santiago. Umakyat yun eh, sa Sandigan Bayan eh. Hindi naman ako abogado. Di talo ko siya. Talagang attorney lang yan, di ba? Attorney, mga kaibigan. Ako, duda ako na yung pagka-attorney niyan. Influensya lang din eh. Kaya naging abogado eh. Doon sa mga yan eh, di ba? Sa bayaran. Lalo nung panahon nila. Sino ba pinakawalang yun naging mayor sa Maynila? Di tatay niya. Di ba? Sila nag-abuso sa Maynila, ginahasa. Sila bumaboy sa Maynila, sila gumahasa sa Maynila. At napakatagal nilang ginahasa ang Maynila, mag-aama, pamilya, mga kaibigan. Si Amado ang tirador nila, di ba? Uulit yung ganyan ginari. Di ba nag-aaway daw ngayon yung dalawang bloke sa, dalawang faction sa pangkat ni Erap. Yung faction ni Amado Bagaching at saka yung faction ng taga San Juan. Ha? Ang tawag nila yung isa yung dito sa Mangga. Manggagahasa. Santa Mesa. Tama-tama yung kali, Mangga. Manggagahasa. Diyan po yan eh. Lahat ng mangga nandiyan. Di ba? Manggagahan. Ayan, nag-aaway na raw. Di ba? Kasi siyempre ang daming pag-aawayan yan eh. Lalo na yung pangkat ni Amado, yung paksyon na yun, naku, Susman Joseph, lahat ng magnanakaw nandun eh. Sa Maynila, lahat ng magnanakaw sa Maynila, nandun. Malay ng mga taga-San Juan sa kalakaran sa Maynila. Siyempre, parang Metrocom yan, tsaka pulis. Yung panahon ng martial law. Yung Metrocom natuto ng kawalang yan sa pulis eh. Kasi pinagsama sila eh. Di ba? Pinagsama sa mobile pagka nagpapatrolya eh. Sa City Hall kasi ng Manila, ilan lang naman ang mga posisyon dyan. Palagi mo 10 posisyon. Epi na engineering, epi ka ng ano dyan. Ang nakapila, naka-line up mo, mahigit 50. Ngayon sasaksak lahat ni Erap yun, di ba? Hindi, saka dali wala sa kanila yung pwesto eh. Importante sa kanila yung pagkakapirahan. Mas igawin na lang akong consultant. Ay, sisay ka nun. Tinan mo, dahil sa oras,
kung sakasakaling hindi madideklarang disqualified. Yan naman kung hindi sila disqualified. Mahirap din pala, Percy, yung artista yung mayor tsaka yung vice mayor, no? Isipin mo, sa tagal na may problema dyan sa Manila City Jail, ngayon lang nila naisipan magpunta dyan. Pangalawang ano ko dyan, observation ko din, hindi naman sakop ng local government ng Maynila ang BJMP ng itong City Jail. Andi ng BJMP yan. Hindi sakop ng local mayor. Hindi sakop. Di ba? National yan eh. Ano pinapapil nila doon? Ayun na nga eh. Bakit? Pinag-iinteresa nila yung lupang kinatid. Yan. Alaman nila ngayon na ganyan pala kalaki to. At taas ng bahay. Oo, yung may ilang Mabigat pa. na. Siyempre, nasa Santa Cruz yun. Matagal lang tinatarget ni Henry siyan. Oo. Baka lumapit yan kay Hera. Yan na. Alam mo Nakita naman. ninyo, ito na, papasok na ako Diba? dito. Ito pala, may issue dito, masigit ng kulungan. Ang Di laki ba? na ba? Oo. Hospital na may sabi ko sa inyo, yan ang mga babantayan ninyo eh. Yung mga ibebenta. Ha? Hospital ng Maynila. Pamantasan. Pamantasan. Silahis Dahil mga Hotel. gawin mga private yun. Yung Silahis Hotel. Ha? Na tinatarget naman ni Gatchalian nung araw pa. Yung hospital na Maynila, porsyonado naman Manny Pangilinan, hindi ba? Tsaka yung nasa Luneta, yung nandun sa tabi. Yung dating Patalan, yung may restaurant doon. Ayun, si Kimong. Nagtatanungan na nila yan. Yung Ocean Park. Oo. Sa may ano yun, yung American. Ay, Ocean Park. Tabi yung Army and Navy Club. Panalangin na lang natin na wag na mamabenta yung debolto ni Serizar sa Luneta. Baka mabenta pa nila yun. Laki nun. Oo. Ang hirap na naging whistleblower yan kasi wala na sila ng jowa niya, wala na rin siyang pata, wala na siyang kita. Wala na papa. Oo. Saka kwan eh. Parang nakapaligid siya sa mga buhayo. Mga nakapaligid. Sa mga walang kabusugan. Diba? Si Lieutenant Circle, walang kabusugan yan. Ang payat naman. Nagtataka ako eh. Malaki niya mata. Oo. Ang lakas magnakaw na itong walang yang ito. Alam mo ba yan na wala sa Maynila? Na wala amo niya, natalong congressman yan eh. Oh, nalagay sa DNR si di ba? Si Atienza. Sama rin siya rin. Malaki rin ang partisipasyon sa panggagahasa niya sa kwan. Sa mga kadubayan natin, ha? Yan si Letlet, parang lumpia. Bakit? Buto, binalutan ng balat. Ibang klase pa lamang buto. Yun naman si El Coreza, natigil ang pagsasamantala nila, di ba? Oo, Matadero. Doon sa Matadero, doon sa... Nako, baba. Ayun na, Babalik na yun. District 1. Yan ang pinag-uusapan. Hindi na naman magbabayad daw yan ng buhay. Lalo ngayon. Ngayon. Lalo ngayon kasi nung araw, Di ba? anong araw na pagkabalik ni Mayor Lim dyan, yan, pinakiusap ni Erap yan kay Mayor Lim, gumari ipagpatuloy ang kawalangyaan nito mga ito na hindi nagbabayad ng buwis sa Maynila. Ng upa. Kasi may upa yan sa Maynila yan, hindi naman private yan eh. Parang ginawa nilang para sa kanila na yan, di ba? Hindi, nung panahon ni Atienza, akala mo sila nami-ari niya, kasosyo sila Atienza. Di ba ang daming katarantaduhan niya sa El Coreza? Yan, natuklasan ha. Yan pala mga kinaangkat niya, ginagamit nila sa negosyo rito. Puro utang yan sa bangko. Ngayon, nung sinisingil sila ng bangko, dahil yung mga kwan, tinatakot pa yung kolektor, mga abogado, pinapupunta rin sa kanila, tinatakot pa Alam mo kung ano natuklasan ng bangko? Wala palang property rito yan. Lahat pala nasa Australia. Ang mga property niya. Sa paano sila nakautang? Nakalong. Diba, ang kinukolateral ninyo yung slaughterhouse. Hindi naman kanila. Hindi naman sa inyo yan. Sa gobyerno yan. Diba? Dahil lang ang pinagyayabang niya, isa raw siya sa nakakuha ng malaking bote para daw kay Erap.
Higpit din ang ano dito. Hayop, ano ha? Ang pangarap Sa bilang hayop. Nagdeklara na sa 2016, tatakbo siyang congressman. Sinabi niya sa kaibigan ko, ang pangarap niya maging mayor. Kung bata, Mga mayor doon sa kulungan. mayor. Mayor. Ano mo na congressman, tapos mayor. May pera eh, may pera eh. Yan. Ngayon, ibig sabihin, kawawa Maynila pagpasok na era. Naku po, huwag kayong umasa na talagang uunlad ng Maynila. Sabi niya, lahat ng walang trabaho, bibigyan ng trabaho. Tingnan natin. Pag magagawa bigyan ng trabaho. Kinangako na yan. Lahat ng senior citizen, lahat ng walang trabaho, bibigyan ko kayo ng trabaho. Magagawa niya kaya yun. Ang problema, baka nga bigyan ng trabaho. Ibang klase. Kaya na wala sweldo. Hindi, marami sila may bibigyan ng trabaho, yung waiting. Kubrador ka. Shabu pa. Yung katulad nga doon sa Baseco Tondo, tinignan ko yung boto na nakuha ni Erap. Ang nakuha ang boto ni Erap, mga 8,000. Si Mayor Lim, 6,000. 14,000, di po ba? Pero ang registered voter dyan, 23,000. Wag na yung 3,000. Yung 5,000 nasaan? Di ba? 8,000 kay Erap, 6,000 kay Mayor, 14,000. 23 ang registered voter. Alisin natin yung 3,000, 20. Asan yung 6,000? Yun. Kanina ko natuklasan, tama yung sinasabi ni Presi. Linggo pa lang nag-ikot na. Lahat ng mga botante ni Mayor doon, umamin yung iba eh. Kinuha na namin yung pera pambili namin ng ulam. Di ba? Binayaran yung mga botante. Para wag bumoto. Yun ang nawalang boto ni Mayor doon. Yung sinasabi ni Presi na Sinulat ko pa yan eh. Ilang beses ko pa sinabi sa radyo. yung mga kamay para sigurado hindi makaboto. Okay. Tatanungin ka doon sa bahay mo. Ilan ba kayong botante? 3. May lista sila eh. Bahay ni Atong Ma. Ilan ang botante dito? Ilan ang Ma? 4. Ito 4,000. Huwag na kayo buboto bukas. Naku po. Yan alam nila, ito botante. Para Ni Mayor Lim. Saka dapat baguhin na yung lista ng voters list sa dati na 2016 sa Manila. Kasi marami dyan yung nalipat na sa Bulacan. Tama. Sa Cavite. Na-relocate Na pero bumabalik dyan, bumoboto. Pinangahanap buhay nila. Mali yun eh. Nandun ka na. Di doon na kayo dapat. Ang COMELEC dapat inihimay yun. Dapat yan, magkaroon ng patakaran na yung mga lumilipat, paparni siya ng COMELEC ng kopya. Ng listahan. Tama yun. Diba? Kasi mahirapan ka pa rin eh kung ano pang recuperator na nga. Lalo na, wala namang pagkakakitaan dyan, hindi gagawin ng COMELEC yan. Diba? Dapat yung parang census sa City Hall, magpo-provide ng isang kopya, listahan. Ito yung nilipat namin na relipit na. Diba? Bibigyan mo sa COMELEC. Diba? Kasi ang paglipat ng presito ng isang botante, ikaw yun eh. Diba? Pupunta ka COMELEC. Itong mga to hindi. Talang gusto nila bumuboto sa Manila dahil yan ang pagkakataon. Nagagamit nila. May jeep na sila, parang iskasyo, may pagkain, may pera pa. Hindi, tsaka may pagkakataon pa sila mag-squatter ulit eh. Mag-squatter na naman yan. Another relocation. Another relocation. Di ba? Sabihin taga Maynila ako eh. Dito lang sa atin na mayroong ganyan, na doon ka na nakatira, na-relocate ka na, pero dito ka pa rin bobo. Dapat doon ka mong boto, doon ka na nakatira. Tayo ka na doon eh. Hindi, magtataka ka pa. Doon nakatira, dito ko mandidato eh. Diba? Dapat mandidato. Nakatira sa mandidato Maynila. Hindi sa'yo kung kaya taga rito, pinayagan yung mandidato. Ba't naman kami hindi pwedeng bumuto. Ngayon, huwag natin kalilimutan ha. Mabigat ang usapan ngayon sa kaso ng disqualification. Talagang marami nagko-comment ngayon. Ano sinasabi niya? Maiklik daw laban. Pagilid, meron sasabi. Wala naman laban dito eh. Ang re-resolvahin dyan yung rule of law. Yan ang ano dyan. Merito ng kaso, di ba? Kasi batas po ito eh.
Sabi nga no one is above the law. Oo. Ha? Huwag Dito na tayo natin- nagkakaalaman Huwag ngayon. natin aalisin ang focus natin dyan. Importante yan. Takot na takot sila na mapag-usapan Oo, yan. oo, Para napataso sila. Voice of the people. Next week yan. Baka voice of the devil. Huwag nyo i-apply yung voice. Alam mo, ang voice of the people na sinasabi, siguro pag ang batas hindi gumagana, pwede mong gamitin yun. Pero kung gumagana ang batas, hindi mo pwedeng gamitin yun. Di ba? Bakit sa tao nagpunta sa EDSA noong panahon ni Marcos? Hindi na gumagana ang batas eh. Oo. Di ba? Nagpunta na sila. O ba't nagpunta ulit ng panahon ni Era? Wala nang batas eh. Hindi nga kumikilala sa batas yan hanggang ngayon. Wala kulong na lahat eh. Di ba? Patunayan, ginapang nila yung COMELEC. Binayaran nila para sa disqualification. Kaya yung kasong yan, napunta ngayon sa Korte Suprema. Nagbabayik pa. At ngayong nasa Korte Suprema na, nagpadala pa ng tao niya para pakiusapan yung mga maestrado. Influensyahan yung kaso, gapangin, i-dismiss yung disqualification. Di talaga wala respeto sa batas yan. Kaya yan napatalsik sa EDSA. Di ba? Hindi maawa. Hindi na gumagana ang batas sa kanila. Yun, pwede. Pero para i-apply mo ang tutugunan dito ng Korte Suprema para linawin ng batas. Di ba? Tama. Sasabihin mo, Vox Populi. Tutuli. Pwede. Hindi pwede. Pagaganahin nga yung batas eh. Yun, sa mga tanging pagkakataon lang yun. Hindi ganun ang proseso. Tama. Hindi normal yun. Hindi naman normal mag-isip si IBC. Tsaka nakita mo nga. Mababaw. Mm. Kaya nga sa atin, hindi makaharap ng debate yan eh. Di ba nun may naghahamon sa akin, debate raw mga bata ni Era. Pero doon sa lungga nila gagawin. Gago pala kayo eh. Di takot kayo, di ba? Iba binabalak nyo yung ano yun ka, pagtutulungan ka, set up ka lang. Ba't di kayo makaharap? Sabi ko, imbitahin nyo si Erap, imbitahin nyo si Lin. Tapos magdala ng panel of reactors, tiga-dalawa, tiga-tatlo, bawat kampo. Uupo ako. Panel of reactor ako, sige, tignan ko. Di ba? Tama. Wala naman makakaharap dyan eh. Paano mo hindi-defensa na si Erap eh? Kahit na sabihin mo ilang beses pang manalo yan. Mababago pa ba katotohanan? Na yun ay convicted flatterer. Ex-convict. Wala na Mababago yun. Mababago pa ba yun? Ang hirap burahin nun. Parang ano yan parang malalim na sugat sa katawan na nagteklap. Hindi mo maalis. Nagkaroon ng keloids, di ba? Hindi mo maalis na di ba? Hindi na peklat yun, bakokang. Ngayon, pero na lang kung magpapalit siya ng pangalan. Hindi, pag natapalan nyo iba eh. Tinapalan ng pera eh. Bayanin na siya, Erat. Di ba? Hindi na siya plan rin. Paniwala nga niya, para sa si Andres Bonifacio. Hindi ganyan pa rin yung isa rin. Halo na chasing yan. Kung nabubuhay si Andres Bonifacio, natagayan. Nagtatagayan. Ang hawak ni Bonifacio. Gagawin Lucila lalo yan. Tatagya ka ngayon. Diba? Hindi na Dr. Rosero Sal. Kung buhay si Dr. Rosero Sal, sila Bonifacio, mas matindi pa mag-broadcast sa atin yan. Kaya mapapatanggal din yan. Diba? Matatanggal din nila yan. Tatawagan yung stasyon, yung mayari. Ito na lang. Ulitin ko to kasi ito totoo na to eh. Yan yung mga sinasabi natin, natatawa tayo. Pero yung katotohanan yan. Subukan mo ang Panginoong Jesucristo, bababa dito sa mundo. Pupunta sa Pilipinas. At hindi muna siya magpapakilala na siya ang Panginoong Jesucristo. Tatagal muna siya rito ng mga 1 buwan. At dito siya sa Pilipinas napunta. Sa palagay mo ba ano mangyayari?
Eh, samantalang sila, nagsisimba-simba lahat yan, ha? Oo. Nireliyon lahat yan. Oo. At lintik yan, si Erap, nung nagpunta Papa, humalik pa sa kamay ng Papa. Hindi nagbiyan mo. Diba? Hmm. Eh, kahit naman gasain niya yun, eh. Hindi rin makapaglilinis ng kasalanan niya yun. Ay, Diba? oo. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, eh. Kahit iwisik pa sa inyo yung buong dagat, yung tubig sa dagat, hindi makapagpapabanal sa kasalanan ng tao yan. Oo. Di ba? Kaya nagagalit ang simbahan kay Rizal nun, di ba? Oo. Oh, yan, sabi ko sa'yo, kung babalik dito, at ang Panginoong Jesucristo, ang itsura niya, di ba, nakahubad. Oo. Tapos may dalang Armalite. Pagdulihin yan, pero si Kristo yun, ha? Oo. Halimbawa lang, kunyari lang, di ba? Oo. Tama. Ganun ang gagawin niya muna. Diba? Usap-usap ng araw eh. Nag-usap-usap na sa langit. Maglarambo eh, di ba? Sabi ng mga anghel, Panginoon, pwede bang kayo na mamahala dyan sa Pilipinas? Oo. Tumanggi, huwag na ako masisira ako dyan. Masisira ako dyan. Ito, magbasa tayo ng text. Huwag nang basahin yung iba rito. Hindi, ito kukwento ko lang. Talaga palang 5 million division. Totoo pa yung kwento mo, nalapit sa inyo ng Comelec nun. 3 million na lang. Discounted na kayo dahil media naman kayo. Ito, tumawag sa akin kanina ng isang party list. Okay. Matagal na raw nila akong kinokontakt mula pa nung nakarang Disyembre pa. Gusto na magpatulong sa media. Eh ngayon, hindi raw nila ako makontak. Kanina nakontak ako. Sabi niya, itong gusto namin pagtapat sa inyo nung araw pa, nung December pa. Nangyari ito. December 4. Ha? Oo. Pinatawag itong mga pinapunta sa opisina mismo ni Brillantes, ha. Akala natin ang nangungulekta lang dyan at nag-i-extort dyan si Yusuf lang at si Tagle. Mismo pala ito si Brillantes, extortionist itong hayop na ito. Naku po. Oo, pinagtapat sa akin kanina. Alam niyo, pinatawag ako ni Brillantes. Sabi ko, sigurado ka? Si Brillantes mismo. O kung may camera doon, di pa-play ninyo. Di ba? Ngayon, sabi raw nila, di tulungan niyo naman ako kami, sabi niya, chairman. Kasi ito, mga personero ito eh. Pensionero. Mga personero. Sa custom. Yung mga utusan na tagalakad lang ng mga patrulya, takbo motorol. Yun ang trabaho niyan, di ba? Taga-salida. Sila nag-ano yan. Sila lahat. Nagtayo pala yan ng party list. Meron sila. At nung SPA, yung sama ng personero sa aduana. Tama. Ngayon, tinatawag siya. Sabi raw ni Brillantes, dito malalaman mo kung gaano kahayop yan eh. Yung matandang yan eh. Ang sabi raw hindi na libre ngayon ang tulong-tulong. Ay, sabi? Oo, kailangan may bayad na ngayon ng tulong para tulungan ko kayo. 5 milyon. Hinihingan siya ng 5 milyon. Ito, mga kaibigan, totohanan po yan. Ha? At handa sa akin magpapatulong nga. Basta ibubanyag natin yan. Mabulgar yung hayop. Mabulgar yung kawalang yan. Alam mo yung kapatid ni Congresswoman Sandy Ocampo, si Beth, kinausap din ako. Meron din sila ipinasok na party list dyan. Yung ina. Parang ganun tungkol sa mga ng mga babae. Sabi ko nga kay Beth, nung nagkita kami, nung last year mga bandang November, sabi ko, Beth, buti ka pa na pumasa yung party list nyo dahil malapit kay Brillante. Hindi, sabi sa akin. Hindi kami tumuloy. Sabi sa akin. Alam mo, hindi kami, pamilya namin malapit kay Brillante. Hindi nagpunta raw sa kay Brillante. Sabi niya, Tito, okay na ba kaya yung party list namin? Di ba? Yung ina nga, yung tungkol sa mga babae. Alam mo, sagot ni Brillante sa kanya, okay na yan. Kausapin mo na yung dalawa. Yung dalawang si Yusuf at si Tagle. Kausapin mo yung dalawa. Naintindihan na ni Eder. Kaya na to. Di ba? Iba na. Kaya, kahit ayaw na yung Nabuisit ka kasi.
Kinikilala mo siya eh. Tapos tuturo ka ron. Ay, yun notorious na tirador. Ayusin mo na, Oo. kausapin mo na yun. Nahulog Yung dalawa. Mag-usap na kayo, ayusin mo na. Talagang Ay, yun na yun. lahat ng nangyaring pandaraya, ewan ko, magsama-sama kayo, pako nyo na sa krus yan, no? Si Brillantes, sunugin ninyo. Hindi ko papako sa krus, sunugin nyo ng buhay yan. Yung ulo niya ipapako ko dyan. Ang pinahamak niyan, buong bayan. Yung may kalawang gamitin. Oo, naku, sus Marioso, may kalawang. Pagbanta dati na mag-resign. Oo, Walang kunyari. yaya. Napakawalang yaya. Wala eh, makapagmumura na ako rin. Baka masabi From Mark yung puso mo. ng Marikina. Oo. Tama po kayo, Kapresi. Nag-text po ako kanina kay Kalbo. Tinatanong ko kung bakit di pinag-uusapan sa kanila ang disqualification case ni Erap. Hinihintay kong sagutin nila pero wala. Binaliwala lang nila yung text ko. Mark ng Valenzuela. Naiintindihan yun eh. Hindi sa kaya pag-usapan ni Piluka yan. Ayaw. Oo. Magagalit yung amo nila. Ano pa? Gandang gabi, Kapresi, si Franco po ito ng Malate. Ang pinaka maswerteng party list ay buhay. May pork barrel na, may love offering pa. Galing, ha? Pera na, medyo. Oo. Di ba? Siyerte yung mga loko, no? Mga Tama kayo dyan, mga katapat. Tunay na mga karamihan sa mga naging leader natin ngayon at sa mga sumisibol pa ay puro pagtataksil ang ginagawa dito sa bayan at mga pagnanakaw. Ganon din ang ilang mamayan, karamihan duwag din, ika nga, mga walang buto sa mga gulugod. Okay na magpauto habang nabubuhay sa pagpili nila ng leader. Ang pinipili pang madalas ay yung kung sino pa mga walang hiya, traidor, at masasabi doble. Yung isa, Oo, ganun. sinasabi, isang mataas na opisyal, may sakit, na nagbabalak tumakbo na presidente sa 2016, pero mukhang hindi aabot, dahil malala ang sakit. O kaya si Jinggoy na raw ang magiging mayor sa Maynila. Susunod. Di pa nga nakakaupo tatay mo eh. Plano na Ayun nila. na nga. Asaswapang naman yun. Talagang walang kasing simaw itong mga tao mo, di ba? May tawag kami dyan doon sa probinsya namin sa Quezon, Malatuba. Dutang. Oo, di ba? Mga Malatuba, di ba? Dutang sa langgapan. Magandang gabi po sa tropang katapat. Kayo po ang tunay na katapat ng mga tiwaling politiko at pleyado ng gobyerno. Tunay po ang mga sinisiwalat nyo, kaya ang dami nagnanais na halasin ang programa nyo. Tuloy lang po ang laban at nasa likod nyo kami, from Glenn. Salamat, Glenn. Mr. Araw yun. Dito, hindi na nila kayo maharas. O sariling programa na tuloy lang kaya si Thierry. Di bale, ganun talaga. Pero kaya lang namin ginagawa ito para alam niyo lahat ang Oo, nangyayari. nangyayari. Hindi po pwede. Yung totoong nangyayari. Oo, at saka ginigising namin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino. So, wala na yan eh. Nakalimutan na natin yan eh. Di ba? Oo, inaabuso na tayo. Pinagtutulong-tulungan tayo eh. Ilang tao lang yan. 42. Ha? Ang gumagahasa sa atin. Kaya na Forbes rich list yan, Yung mga negosyante, yung mga politiko. Yun na nga. Mga dynasty naman yan. Magkakakonektado yan eh. Konektado yan. Oo. Diba? Kasi monopoly rin eh. Cartel din, lumalabas sa politika. Sige, wala na tayo oras eh. Ito, Kapresi, si Franco po ulit. Itatanong ko lang po kung araw-araw kang sumusulat sa Hataw. Ang kolum po ni Kapresi sa aming pahayagan Hataw ay Lunes, Miyerkules, Biyernes. MWF. NWF. Pagka Si Peter, di pa nagkasabi ng kolum. kanina. Gabi mo siguro in-email sa akin. Kanina. Mga anong oras? Tanghali. Ayan. May deadline tayo eh. May Email mo sa Hataw. Oo. Baka sa iba, kiirap mo inisip. Hindi ko alam.
Meron ako nabasa na si Margo Salcedro kakanta sa Manila Hotel. Kakanta na! Kita mo, ha? Kumakanta na tuwing Huwebes. Panay nga ang promote ni Neil Cruz eh. Nagagalit pa sa Manila Hotel. Sabi ni Neil Cruz, dapat pinopromote daw ng Manila Hotel. Lalagyan ng tapulay. Galit siya ron eh. Dapat pinopromote. Yung kape yan. Nakapanghinahing daw yung... Kaya nga nalipat sa tayo mo. Nakapanghinahing daw yung talent ni Margo na hindi marinig. Dahil sa panahon ngayon, siya daw pinakamali ng mga classical singer. Alam mo yung mga tao hindi mahilig sa music? Makikita mo pag sinulat na gano'n eh. Makikita mo na walang alam eh. Yung ignorante, ano sinasabi ko? Pag magaling ka sa isang larangan, huwag ka nang makialam. Diba? Kasi pangahas. Pangahas yan eh. Kapangahasan yung ginagawa Bibigyan mo. din daw ng pwesto yan, hinihirap eh. Sino? Si Margo Salcedo. Saan? Gagawing spokesperson din daw. Inside secretary. Inside secretary. Inside the room. Para kaibigan. Para pakinggan mo yan. Ang laking galupitan nun. Pakinggan mo si Margo sa Di pa. Magaling daw eh. Isa raw sa mga masugid na nakikinig kumanta si Erap eh. Secondary lang naman yung talog sa... Yun na nga. Kakanta na hindi mahilig sa music. Inakantaan daw ng Yung mahilig sa puday. Yan, yan. No, pinunta mo si Margo. Pimilog kinakantaan si Erap eh. Diba? Hawa ka, Mike. Kaya pag nalatas ng kwarto yan, basabok yan eh. Kaya nahuli ni Doktora yan eh. In my own bedroom, sabi. Sa mga susunod, Margo. Mahilig pala sa mikropono yan, no? Susunod, Margo. Magdala ka ng hair dryer. Para hindi tumutuloy-tuloy. Wala na tayo oras. Papayin na po. Sige. Maraming salamat po sa inyong pag-tutok sa aming programang Katapat at mag-ingat po kayo dahil maulan po ngayon. Maraming salamat po. Ito po si Victor Palastas. Hanggang bukas pong muli, maraming salamat po. Ito po si Rose Novenario. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Katapat ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po sa atong mabuhay po kayo. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po'y babalik bukas sa ganap na alas 11 po ng gabi hanggang alas 12 po ang ating palatuntunang Katapat. Maraming salamat at Magandang umaga! Dennis Arco!